Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Napakabilis po ng takbo ng panahon. Nandito na naman tayo after a week. So, 6 Sunday in Ordinary Time at February 15 ngayon. Kaya pwede pa tayong nandito na naman po tayo. Nabanggit ko na, February 2006. Ngayon, February 2026. We are celebrating our 20th anniversary dito po sa ABS-CBN Kapamilya. 20 years na po tayo, purihin natin ang Panginoon. At siyempre mapapanood sa lahat ng ABS-CBN platforms. At siyempre, balik tayo ngayon, Channel 2. Pero yan sa all channel yan, sa mga Villar family. At pag ganito po, every Sunday, dito nga tayo sa magandang chapel ng ABS-CBN at sa ABS-CBN platforms. Pero tayo, sa social media, ang Healing Eucharist Official. Panoorin nyo po sa YouTube at meron din tayo sa Facebook. Hindi lang naman tayo every Sunday. Oo nga't meron tayong kapamilya, alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas at ganun din sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, Canada, Middle East, kung nasaan ang mga Pilipino sa TFC, meron pa rin tayong Healing Eucharist Daily Mass. Nasa YouTube din po tayo at the same Facebook. Kaya sama-sama pa rin po tayo sa ating social media, hindi lang dito sa ating Kapamilya channel. So with that, tuloy-tuloy po ang ating pagpahasik ng mabuting balita. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya ngayon, ang ating munang umpisahan, pakibati pa yung katabi. Pwede pa. Kahapon, February 14, Happy Valentine's Day. Ayan, Happy Hearts Day. Nako, abot na abot pa. Pero ngayon, kinsenas na. Ayun. At ito, ilang araw lang. 3 araw na lang. Ano na? Iba na naman ang kalendaryo natin. 4 na araw, February. 3 araw. 15 plus 3, February 18. Ano na yon? Ash Wednesday na. Anong ibig sabihin? Lenten season na. Quaresma 2026 na. Amen! Naalaala nyo 2 years ago, 2024, Sister Christy, Sister Rose? Ano yung 2024 Ash Wednesday? Hearts Day din. Nagkasama ang Valentine's Day at Ash Wednesday. Kaya nga, siya ang unang umibig sa atin. Yan. Galing Si Jesus. Yung Ash Wednesday naman, paalaala na naman sa akin kanina ni Jeff. Sabi ni Jeff, Father, mag-aabo ka na naman, Yung traditional, man, woman, you are dust and to dust you shall return. Ang haba-haba niyan, Father. May bago ka nga yung bago, sabi ko, believe. Repent muna. Repent. Di ba? Repent. Believe in the good news. Parang mahaba pa rin. Alam na alam ni Jeff yung aking short formula. Anong ibig sabihin ng babae, lalaki kay alikabok? Sa alikabok ka rin. Pupunta. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Yan. Ewan ko lang kung mayroong gustong magpaabo sa akin. Walang halong biro. So ngayon, eto na. Ang ganda. You cannot spell Valentine without Lent. Amen. Kaya kahapon, when you celebrated Valentine, sana sabihin mo, honey, you cannot spell Valentine without Lent. Sa Wednesday, as Wednesday na. Ang galing So with that, kaya maganda. Anong ibig sabihin ngayon yan? What are the 2 first letters and the last 3 letters of the word Valentine? Ang ganda niyan. Ano yung unang 2 letter? VA. At ano naman yung last 3 letters? INE. Ano yung VA? Ay di nagtanong ka, eto ba? Diba? Eto ba? Ang galing. Ano yung INE? Ini. Yung sa Bisaya, ini. Ito. Kaya tanong mo, eto ba? Ini. Ito. Diba? Ang galing. Swak na swak. Yan. Yan ang first 2 letters and 3 last letters of Valentine. So with that, alam na natin yan, yung VA and INE. Pero ano naman ang salita ng VA? Maganda, value. VA speaks of value. Ano yung INE? That is divine. Wow! Kaya pakitapik ang katabi,
may value ka. Pag may value ka, may divine ka. Ang galing! Yun! Kaya swak na swak. Ano na uli? Ano ibig sabihin ng value? Value means with principles and or standard of behavior. Yan ang kinakailangan natin para maganda. Ang hirap pag walang value, walang prinsipyo, walang standard of behavior. Ano naman yung divine? O di ba ang divine means banal, spiritual. Kaya nga kami, Society of the Divine Word. May divine word, o di ba? Christus looks 150 years, in-extend pa ngayong 2026. Ito yung talagang Christ is our light. At yan naman yung gospel natin nga nung last Sunday nga. At kaya itong season of Lenten season, will define our values that will lead us to divinity. Amen? Nakita po natin ang connection. Ang ganda, no? Pero sa mga ebanghelyo, tungkol kasi sa mga utos, nasabi ni Jesus ito. Isa sa Bible, sa Gospel, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ang ganda ng message sa naman na to. Anong ibig sabihin? Iugnay natin doon sa Gospel natin, last Sunday, huwag tanggalin ang lasa at ilaw. Anong ibig sabihin? Kinakailangan natin ng batas. Ang batas, ituloy na magbigay lasa, magbigay liwanag, magbigay saya. Pero ang panghuli, pagsasagot ka, oo o hindi. Pilipino ka. Yung oo mo, hindi mo alam. Pumunta ka, oo, pero hindi. Kumain ka na? Oo, pero hindi pa. No? Nako, ang hirap sa Pinoy na ito. Anyway, obey the law and the prophets. Dapat nating sundin ang batas at ang mga propeta. So, the law and the prophets, or simple lang ang message ni Jesus. Pakitapik ka ang katabi, sabihin mo, sundin mo si Jesus. Ayun. Obey Jesus. No? Kasi kung hindi, imagine, may rules. Hindi natin susundin ang rules. Disorder. Kaya mahalaga ang batas para magkaroon ng order. Ito, kasi issue ito Hindi ko nasasabihin kung saan. Yung erection of the Diocesan Shrine. Yan ang una, dapat yan mayroong decree of erection to be signed by the bishop. Pero may kinakailangan itong tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulations, or statutes. Pag hindi nagawa ang statutes, maski may degree, may pirmahan, not consummated. Kaya magiging hindi parang naitayo. No erection because of that walang statutes na tinatawag. At ganun din, bilang assign sa seminary, we have rules and regulations. Kung tatanggalin mo yon, kaya akong lagi kong dala, SBD Handbook for Superiors. O di ba? Dito tayo, sundin natin yan. Mahalaga po ang talagang makinig at sundin ang batas. So last Sunday, ang ating topic, yung Beatitudes. Ano nga uli yung significance, Sister Christy? Tama, maski malayo ako, napapakinggan ko, tama, yon. The most concise summary of the spiritual life of humanity. The purpose of the Beatitudes is to inspire Christians to live according to the traits Jesus describes. Napakaganda. And Beatitudes is part of Jesus' sermon. And Jesus' sermon has two versions. Kaya dadagdagan natin. Yung last week, hanggang ngayon nga, ito yung Sermon on the Mount, iyan ay kay Matthew. Pero mayroong Lucan version. Ano naman ang sabi ni Luke doon sa Sermon of the Plain? Nako, kay Luke, ito, nung wala kay Matthew, si Jesus may warning. Ano yung mga warning ni Jesus kasama doon sa kanyang Beatitudes? But woe to you who are rich. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang mayaman yan, di ba? Naku po, ang hirap naman yan. Bakit woe to you rich? No? In a literal sense daw, yung rich dito. Tapos, woe to you who are filled now. Woe to you who laugh now. Woe to you when all speak well of you.
abay dapat ma-interpret ng husto yan. Ang maganda sa Tagalog, yung wotuyo sa wimpalad. Tingnan mo nga yung palad ng katabi mo. Mapalad yan. Pag mapalad, tama. Pag sawi, mali. Ayun, ano. Pero si Jesus, nagbigay kagad ng warning. Kaya nga, ano daw yung Beatitudes? The best attitudes. Pakisabi nga sa katabi, meron ka niyan. Yan, the best attitudes. Ipagsama natin yung kay Luke and Matthew, Sermon on the Mount, Sermon on the Plain, kung isasummarize natin, 3 bagay na lang ang rewards para hindi na kayo malito. Ano yon? Una, pag tayo ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos, sinusunod si Jesus, ang Banal na Espiritu Santo, ang Diyos Ama. Number 1, inherit the kingdom of heaven. Ang sarap, ano? Mamanahin natin ang langit, ang kaharian ng langit. Pangalawa, makikita natin ang Diyos. Pangatlo, magiging anak tayo ng Diyos. Ano pa ba ang ating ihilingin kung tayo'y anak na ng Diyos, nakikita na ang Diyos, kapiling pa ang Diyos sa langit? Feel mo? Gets mo? Yan ang gantimpala ng mga sumusunod. Kaya pakisabi sa katabi, you are blessed. Yan. Tagalugin mo, mapalad ka. Mas malakas, mapalad ka. Isa pa, malapad ka. Yan, lumalapad ang biyaya. Lumalapad ang mga handog. Amen. Pag sumusunod, talagang dumadami ang blessings. Amen. Kaya itong Sermon on the Mount, na tuloy-tuloy, mahaba to. Chapters 5, 6, 7 ito kay Matthew. At ngayong linggong ito, ang sabi dito, sa bahaging ito ng Sermon on the Mount or Aral sa Bundok, tinatawag tayo ni Jesus na higit pa sa pagsunod lamang sa titik ng kautusan tungo sa isang malalim na pagbabago ng puso. Lumalim, makinig tayo para ano? Ito ngayon ang simbahang naglalakbay. Our beloved Pope Francis, ito yung sinasabi niyang synodality, ang simbahang naglalakbay, patungo sa isang malalim na pagbabago ng puso. Amen? Kaya tingnan lang katabi, may puso ba yan? Yan, ano? Anong klaseng puso yan? Kaya dapat ang puso natin maging puso na kagaya ni Jesus, maging puso kagaya ni Mama Mary, Sacred Heart, and yun na, Immaculate Heart. So ano yung ating tinatawag na insight na pwedeng makuha? 3 lang. Isa, una, nagsimula si Jesus sa pamagitan ng pagpapala sa mga mahabagin. At nangakong ang mga nagbabahagi ng habag ay makatatanggap din ng sariling awa sa Diyos na masasalamin pabalik sa kanila. Amen? Kaya tingnan mo lang, pilahan mo lang, mahabagin ba yung katabi mo? O subukan mo. Lagi kong tanong, subukan mo. Sabi mo nga, pautang naman. Baka mahabag sa iyo yan. Siya na yung magbabayad. Pangalawa, na nagbabalas si Jesus na ang pagkimkim ng galit o pagnanasa ay katumbas na rin ng mismong mga gawang ito sa espiritual na aspeto. At hinihimok tayo na putuli ng mga ugat ng kasalanan bago pa man ang mga ito ay magbunga. Kaya let's cut it off, baby. Cut it off, di ba? Putuli na natin kagad ang pinagmumulan ng kasalanan. At panghuli, ito na. Sa huli, hinihiling ni Jesus ang ganap na katapatan sa ating pananalita at iginigiit na ang ating oo ay mga hulugang lamang ng oo at ang ating hindi ay mga hulugan ng hindi. Tanggalin natin ang pagka-Pilipino na hindi mo alam ano ang oo, ano ang hindi, at ano ang maybe. Ayon. So with that, eto tayo ngayon. Nais ko pong ibahagi. Imagine, walang batas, chaotic. Alam niyo ba yung nangyayari ngayon sa artificial intelligence? Yan, kasasabi ko yan kay Brother Lito, ang ating EVE ng RCBC at sa SBP ng Land Bank, Sister Piwi. At kanya, alam nyo ngayon, meron tayong, alam nyo ba itong open claw? At yung tinatawag na Moot Book. Ang open claw, nag-umpisa yan, chat, parang game yan eh. Meron siyang chat booth. Parang kumuha ka ng personal assistant mo, gagamitin mo yung Pero ngayon, at meron lang itong Moot Book. Yung Moot Book na yan, ay
bumuo yung mga tinatawag nating agents ng AI. They created, itong multbook, their group, there are now 1.5 million AI agents binding together. At alam niyong number one, bawal ang tao. Anong nakakatakot? They don't follow the rules anymore. Because they were able to create their own organization, they don't allow humans the danger of becoming disobedient. Anong ibig sabihin? Papasukin niya at kung ano lang ang gusto niya, yun ang gagawin niya. Kaya nakakatakot. It could even turn off a particular program. E paano kung nawala ang program mo? How are you going to fix it? Kaya ngayon, yan ang pinag-uusapan. Si Father Ben naman, Beltran, sabi niya, ay Glenn, meron nang correct ng humans dyan. And that's what we are praying for. Kaya ngayon, the message, obey the law, obey the prophets, obey our Lord Jesus Christ. Kaya sa ating Q&A, feel mo, gets mo, gawin mo. Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.